Mga kakasaysayan vibe for the past few decades, itong walang kamatayang bardagulan ng Estados Unidos at Iran ay feeling main character na patuloy na nagpapastress sa pandaigdigang peace and security natin. Pero teka nga, bakit ba naging ultimate mortal enemy ng Amerika itong bansang ito sa Middle East na parang ex na hindi makamove on? Bilang inyong resident military historian na mahilig sa historical chika, ang goal natin today ay himayin ang napakalalim at super toxic na ugat ng awayang ito. Spoiler alert, hindi po ito nagumpisa dahil lang sa mga pauso nilang nuclear weapons development o sa mga modernong drone strikes na naglalaro sa kalangitan ngayon. Ang legit na tea ay nag-ugat pa noong late 19th century sa isang super dark era kung saan ang mga feeling god na naglalakihang imperyo ay nag-aagawan at naguunahan para sa yaman, lupa at clout. Ang mga buhangin pala ng Persya ay may pasurprise na kayamanang nakatago na literal na magpapaikot sa utak at kasaysayan ng sangkatauhan ang paborito nilang langis. Sa episode natin today, iisa-isahin nating ispill ang mga madudugong kabanata, mga patagong ninja moves ng paniniktik at mga revolusyong nagpa-cancel sa mga feeling makapangyarihang kaharian. Mula sa mga shady at lihim na koridor ng CIA hanggang sa mga magugulong kalsada ng Tehran, aalamin natin kung paano nga ba na-trigger at nag-apoy ang galit ng isang buong nasyon. Ready na ba ang mga mental health nyo na sumisid sa napakadilim at toxic na kasaysayan ng US-Iran bardagulan? Para magets natin ng bonggang-bongga ang drama na ito, kailangan nating mag-time travel pabalik sa panahong hindi pa man lang opisyal na Iran ang pangalan ng bansa sa kanilang birth certificate. Noong late 19th century at early 20th century, itong bansang nakilala ng mga Ferson bilang Imperyong Persya ay under sa management ng pa-flop na dinastiyang Kahar. Sa era na ito, ang imperyo ay literal na nagka-crumble, nawawala na ng clout at impluensya at lubog na lubog sa napakatinding utang panlabas na parang na-scam sa online lending app. Bilang isang dakilang mag-aral ng kasaysayang militar, kitang-kita ng dalawang mata natin dito ang isang classic na sitwasyon kung saan ang isang weak na bansa ay nagiging easy target at biktima ng mga epal at agresibong imperialistang bansa. Itong Imperyong Ruso sa Hilaga at ang Imperyong Britanya sa Timog ay feeling nasa esports tournament at naglalaro ng tinatawag nilang The Great Game, isang pa-strategic na paligsahan para makontrol ang mga lupain sa gitnang Asya. Dahil sa sobrang hina at kawalan ng backbone ng mga pinunong Kahar, napilitan silang mamigay ng mga nakakalokang konsesyon at pabor sa mga banyaga na parang namimigay lang ng candy. Literal na ibinenta nila ang karapatan sa mga kalsada, telegrapo at mga likas na yaman na siyang nag-iwan sa mga kawawang mamamayan nila sa matinding purita status at total na kawalan ng pag-asa sa life. Ang mga mamamayang Persya naman ay natural na nakaramdam ng matinding pagkaapi at pagkasira ng kanilang pambansang pride dahil sa walang humpay na pangingialam at pagiging epal ng mga dayuhan. Kitang-kita ng dalawang mata nila kung paano minamanipula at kinokontrol ng mga banyaga ang sarili nilang ekonomiya habang ang kanilang mga pasaway na pinuno ay nagpapakasasa sa luxury gamit ang mga perang inutang na babayaran din naman ng taong bayan. Ang feeling na ito ng matinding injustice ang nagsilbing unang buto ng inis at poot na tutubo at magiging isang malaking puno ng galit sa mga susunod na dekada. Ang Imperyong Britanya specifically ay tiningnan itong Persya na parang isang microsomal o napakalit na buffer zone lang para protektahan ang kanilang pinaka-precious na kolonya, ang India, mula sa pangingialam at pagpapalawak ng impluensya ng Rusya. Ang ganitong klase ng toxic na pamamahala at panghihimasok ay nag-iwan ng napakalalim na trauma at sugat sa kamalayan ng mga Persian. Hello! Sila kaya ay isang lahi na may super mayamang kasaysayan ng mga naglalakihang imperyo noon, kaya ang makita ang sarili nila na ginagawa na lang mga utusan at tautauhan ng mga kanluranin ay nagtanim ng isang galit na hindi basta-basta madilit. Itong naipong gigil na ito ang magsisilbing main character energy at pangunahing puwersa sa mga susunod na plot twist na yayanig sa buong Middle East at tuluyang magbabago sa mukha ng pandaigdigang politika. Ang ultimate plot twist at tuluyang pagbabago sa kapalaran ng Persya ay nangyari noong taong 1908. Matapos ang 7 taon ng walang sawa at nakakapagod na paghahanap at paglustay ng limpak-limpak na salapi, isang Ingles na negosyante na nagngangalang William Knox Darcy ang naka-jackpot at nakatuklas ng napakalaking reserba ng langis sa rehiyon ng Masjed Soleiman. Flex ko lang, ito po ang pinakaunang major na pagtuklas ng langis sa buong gitnang silangan na nagpasyok sa lahat.
Mula sa POV ng estratehiyang militar natin, ang discovery na ito ay biglang nagpa-level up sa market value ng Persia sa pandaigdigang entablado. Kasi naman, ang langis ay hindi lang basta simpleng paninda sa palengke. Ito literal ang dugo na magpapatakbo sa mga high-tech na makinarya ng digmaan tulad ng mga barkong pandigma, tangke, at eroplano na paboritong laruan ng mga big boys. Kaya ayun, mabilis pa sa alas 4, naging top priority ng mga gahaman sa Imperyong Britanya ang pag-monopolize at pag-control sa yamang ito. Para sa mga Briton na feeling hari ng mundo, ang langis ng Persya ang ultimate cheat code nila para ma-maintain ang kanilang pangingibabaw sa karagatan at sa pandaigdigang kalakalan. Pero para sa mga kawawang mamamayan ng Persya, ang pagtuklas na ito, imbes na maging susi sa pag-asenso at pag-asa, ay naging simula lang ng mas malala at mas toxic na pagsasamantala sa kanilang sariling bansa. Kasunod ng bonggang oil discovery na ito, itinayo nilang Anglo-Persian Oil Company o APOC na kalaunan ay makikilala nating mga chismosa ngayon bilang British Petroleum o BP. Ang kumpanyang ito ay naging isang super laking racket at napakagandang negosyo para sa Britanya, lalo na nang bilhin ng pamahalaang Brito ng majority ng shares nito para lang ma-secure ang supply ng gas para sa kanilang Royal Navy bago pa man magkarambulan sa unang digmaang pandaigdig. Pero wait, there's more dahil dito talaga nagumpisa ang isang napakalaking scam at inhustisya na magpapa-beast mode sa mga mamamayang Persian. Isipin nyo, sa ilalim ng kanilang lokong kasunduan, ang pamahalaan ng Persia ay makakatanggap lang ng barya-baryang 16% ng kabuuang kita mula sa literal na sarili nilang langis. Ang natitirang limpak-limpak na 84%, 84% ay diretsong pumasok sa bulsa at kaban ng bayan ng Britanya at sa mga investors nilang nagpapakasasa. Kung hindi ba naman yan isang classic at lantarang halimbawa ng panguuto at pagsasamantalang ekonomiko, ewan ko na lang. Habang ang London ay patuloy na nagiging crazy rich at nagpapabongga ng kanilang militar gamit ang yaman na ninakaw sa Persya, ang mga lokal na manggagawa naman sa mga pasilidad ng langis sa Abadan ay nagtitiis sa napakahirap na kalagayan na literal na mukhang mga alipin sa sarili nilang lupain. Siyempre, ang napakalaking gap sa pagitan ng yaman na pinoproduce ng bansa nila at ang matinding purita moments na nararanasan nila ay hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng mga mamamayang Persian. Ang mga kawawang manggagawa sa refinery ng Abadan ay nakatira lang sa mga squatters area at barong-barong na walang malinis na tubig o matinong kubeta, habang ang mga pa-VIP na opisyal na Briton ay nagpapakasarap sa mga eksklusibong club, malalaking mansyon at mga private amenities na akala mo sila ang may-ari ng bansa. Itong ganitong garapalang diskriminasyon at pang-aabuso ang tuluyang nagpapoy sa damdaming nasyonalista ng mga tao na matagal na nilang kinikimkim. Kaya naman nagsimulang magsulputan ng mga kilusan at grupo ng main goal ay bawiin ang kontrol sa kanilang sariling mga likas na yaman. Ang inis nila ay hindi na lang nakafocus sa mga korap at walang kwentang pinuno nila, kundi lalo na sa mga dayuhang bansa na literal na ginagawang gatasang baka ang kanilang bayan. Sa paglipas ng mga taon, ang panawagan para sa nasyonalisasyon ng industriya ng langis ay naging isang napakalakas na hashtag at sigaw ng buong bayan. Hindi na lang kasi ito basta about the money, naging usapin na ito ng pambansang soberanya, pride, at kalayaan mula sa mga toxic na tanikala ng imperialismong kanluranin na matagal nang sumasakal at nagpapasuffocate sa kanila. Fast forward sa taong 1935, opisyal na nag-rebrand at pinalitan ang pangalan ng bansa mula Persia patungong Iran bilang paandar ng kanilang bagong monarka na si Reza Shah para daw i-modernize ang bansa at i-flex ang kanilang kalayaan. Pero ang pa-independent era na ito ay muling matetest nang biglang sumabog ang ikalawang digmaang pandaigdig. Kahit na nag-declare ang Iran na neutral sila at ayaw nilang sumali sa gulo, ang kanilang super strategic na location at napakalaking reserba ng langis ay masyadong tempting para dedmahin lang ng mga nagbabardagulang bansa. Ang Iran ay ginawang literal na tulay na pinangalanan nilang Persian Corridor kung saan idinadaan ng mga alyado, specifically ng tropang Britanya at Amerika, ang mga super importanteng supply militar papunta sa Unyong Sobyet para upakan ang mga puwersa ng Nazi Germany. Dahil sa praning nila na baka kumampi ang Iran sa Alemanya noong taong 1941, nagsanib puwersa ang Britanya at Unyong Sobyet para biglang salakayin at i-take over ng walang pasabi ang Iran. Ayan na naman po tayo, ang soberanya ng bansa ay muling tinapakan at ginawang basahan ng mga dayuhang militar ng walang kahit anong remorse o pakundangan. Dito na po opisyal na nag-grand entrance at pumasok sa eksena ang bida-bidang Estados Unidos ng Amerika
Sa peak ng ikalawang digmaang pandaigdig, nag-deploy ang Amerika ng libu-libong tropa sa Iran para magpahiro at tulungan ang mga Briton at Soviet na isecure ang Persian Corridor at mag-operate ng mga riles ng tren na nag-aakot ng mga supply, pandigma. Sa umpisa, in fairness, medyo good vibes pa ang tingin ng mga Iranian sa mga kano. Nakita nila ang Amerika bilang isang inosenteng bansa na walang history ng imperialismo sa Middle East, hindi kagaya ng Britanya at Rusya na matagal ng toxic at nanggigipit sa kanila. Umasa ang maraming Iranian na ang Estados Unidos ay magiging isang fair at true friend na tutulong sa kanila para ma-achieve ang literal na kalayaan pagkatapos ng rambulan. Pero bilang inyong resident military historian, alam na alam natin na ang mga BFF alliances kapag may giyera ay mabilis pa sa alas 4 magbago kapag nagka-peacetime na. True enough, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, may bagong season ng drama na sumibol, ang digmaang malamig o Cold War. At ang gitnang silangan dahil sa pinag-aagawan nilang langis ay naging main battleground ng pilitang patalbugan sa pagitan ng Amerika at Unyong Sobyet. Pagkatapos ng giyera, nagmatigas at tumanggi ang Unyong Sobyet na i-pull out ang kanilang mga tropa sa hilagang bahagi ng Iran na siyang nag-trigger ng pinakaunang major crisis ng Cold War. Dito, todo suporta ang Amerika sa Iran para lang i-pressure at pilitin ang mga Sobyet na mag-back down. Ang paandar na ito ay nagpastrong sa relasyon ng US at Iran, pero ito rin ang nagbigay ng clue na ang Amerika ay may sariling hidden agenda at matinding interes sa rehiyon. Ang game plan ng Washington ay clear as day. Kailangan nilang i-block ang pagkalat ng komunismo sa gitnang silangan at siguraduhin na ang super precious na supply ng langis ay mananatili sa mga kamay ng mga kanluranin. Dahil sa galawang ito, dahan-dahang inagaw at pinalitan ng Amerika ang spot ng Britanya bilang main foreign power na mahilig makialam sa politika ng Iran. Sinimulan nilang bigyan ng mga armas at itrain ng militar ng Iran para gawing human shield at matibay na harang laban sa mga nagbabantang Sobyet. Literal na ginawang mahalagang pawn o piraso ang Iran sa pandaigdigang chessboard ng Amerika. Pero sa pag-feeling bida nilang ito, hindi na-realize ng Washington na unti-unti na pala silang nanghihimasok sa mga internal affairs ng isang bansang uhaw na uhaw sa sariling identity at kalayaan. Sa gitna ng pa-intense na drama ng Cold War, isang literal na historical icon ang nagdebut sa politika ng Iran noong early 1950s, si Mohammad Mossadegh. Etong si Mossadegh ay hindi basta-basta. Siya ay isang edukado, makabayan at super charismatic na leader na nanalo bilang punong ministro via legit at demokratikong halalan. Ang main platform niya ay basic lang pero may bigat, ang ibalik ang ninakaw na yaman ng Iran sa mga tunay na mamamayan nito. Ni-require ni Mossadegh sa kumpanya ng langis ng mga Briton na i-revise ang kanilang scam na kasunduan at gawing 50,050 split ang kita, isang setup na ginagawa na ng Amerika sa Saudi Arabia noong mga panahon yon. Hello? Pero dahil mga feeling entitled, matigas pa sa bato na tumanggi ang mga Briton. Dahil sa pagka-stubborn ng Britanya at sa solid na backup ng taumbayan, gumawa si Mossadegh ng isang matapang at makasaysayang power move noong 1951. Isinabatas niya ang nasyonalisasyon ng buong industriya ng langis ng Iran. Ang ending, pinalaya sa mga epal sa Anglo-Iranian Oil Company at ang kontrol sa mga pasilidad ng langis ay tuloy nang napunta sa pamahalaan ng Iran. Itong panasyonalisa ng langis ay nag-trigger ng isang malaking street party at pagdiriwang sa buong Iran. Para sa mga ordinaryong mamamayan, ito na ang literal na araw ng kanilang tunay na independence. Pero para sa mga iyakin sa Imperyong Britanya, ito raw ay isang lantarang pagnanakaw at isang napakalaking sampal sa kanilang ekonomiya at pambansang pride. Bilang pagganti ng mga bitter, nag-set up ang Britanya ng isang walang awang blockade o pagharang sa karagatan gamit ang kanilang feeling superior na Royal Navy. Hinarang nila ang kahit anong barko na magtatry maglabas ng langis mula sa Iran. Wait, there's more. Nagpataw pa sila ng isang global embargo na nagbabawal sa lahat ng bansa sa buong mundo na bumili ng langis sa Iran para mga mean girls lang. Dahil sa toxic na galawang ito, ang ekonomiya ng Iran ay mabilis pa sa alas 4 na nag-nosedive at bumagsak. Ang mga bonggang pasilidad sa Abadan ay natenga tumigil sa pag-andar at ang bansa ay sinampal ng matinding krisis pinansyal. Pero in fairness, sa kabila ng matinding struggle, nanatiling unbothered at matatag si Mossadegh at ang mga Iranian. Hindi nila sinuko ang kanilang hard-earned na soberanya. Dahil epic fail ang Britanya na i-break ang spirit ng Iran gamit ang mga pa-economic sanctions nila, na-realize nila na ang tanging paraan para mabawi ang kanilang precious na langis ay ang i-cancel at pabagsakin mismo ang pamahalaan ni Mossadegh. Alam ng Britanya na hindi nila kayang isolo ang pagpapatalsik kay Mossadegh lalo na't wasak din naman ang sarili nilang ekonomiya
Pagkatapos ng digmaan, mga feeling rich kasi. Kailangan nila ng backup mula sa Estados Unidos. Noong una, ayaw makisawsaw ni US President Harry Truman dahil nirespeto niya kahit papaano ang kilusang nasyonalista ng bansa. Pero nung pumalit at umupo si Pangulong Dwight D. Eisenhower, biglang nag-iba ang ihip ng hangin at naging messy ang lahat. Ginamit ng mga bright boys sa intelihensya ng Britanya ang matinding paranoia at takot ng Amerika sa komunismo bilang bala. Na-brainwash nila ang Washington na dahil sa krisis sa ekonomiya ng Iran, si Mossadegh daw ay nagiging weak at baka mapilitang mag-reach out at humingi ng tulong sa Unyong Sobyet. Gumawa sila ng fake scenario na kung hindi kikilos ang Amerika, ang buong bansa ng Iran, kasamang napakalaking reserba nito ng langis, ay mapupunta sa mga kamay ng mga komunista. Ito na nga ang naging mitsa ng malaking sabog. Mula sa POV ng estratehiyang militar ng US, ang maagaw ang Iran ng mga Sobyet ay isang literal na bangungot na hindi pwedeng mangyari in this lifetime. Kaya naman, napao ang Amerika na tulungan ng Britanya sa isang super shady at lihim na operasyon na magbabago sa takbo ng kasaysayan ng Gitnang Silangan forever. Noong August 1953, nilaunch ng Central Intelligence Agency o CIA ng Amerika kasabwat ang MI6 ng Britanya, ang tinawag nilang Operation Ajax. Flex ko lang ulit, ito ang pinakaunang successful na patagong operasyon ng CIA para mang-cancel at magpabagsak ng isang dayuhang pamahalaan. Namudmod ang mga ahente ng Amerika ng milyon-milyong dolyar para suhulan ang mga korap na opisyal ng militar ng Iran, mga politiko, at kahit pa mga lider ng sindikato para lang mag-organize ng mga bayarang protesta at gumawa ng gulo sa mga kalsada ng Tehran. Gumawa sila ng script na kesyo ang bansa daw ay nasa bingit na ng anarkiya at si Mossadegh ang nag-iisang villain na dapat sisihin. Matapos ang ilang araw ng madugong bardagulan at fake news, matagumpay nilang napabagsak ang legit at demokratikong pamahalaan ni Mossadegh. Ang kawawang lolo nyo ay inaresto at ikinulong na parang kriminal. Itong chika na ito ang itinuturing ng maraming historiador bilang original sin o pinakaunang malaking kasalanan ng Amerika sa Iran. Literal na pinatay ng Washington ang demokrasya ng Iran para lang protektahan ang kanilang makasariling interes sa langis at estratehiya sa Cold War, isang toxic na desisyon na mag-iiwan ng forever na inis at puot sa puso ng mga Iranian. Matapos ang successful na kudeta, binalik ng Estados Unidos at Britanya ang full power sa monarka ng Iran, si Mohammad Reza Pahlavi, na mas kilala ng mga chismosa bilang Shah. Para sa Washington, ang Shah ang ultimate perfect bestie, isang pinunong yes man sa mga patakaran ng kanluran, laging ready mag-open ng access sa langis at isang solid na hater ng komunismo. Bilang kapalit, pinaulanan ng Amerika ang rehimen ng Shah ng bilyon-bilyong dolyar na ayuda at mga super high-tech na kagamitang militar. Ang Iran ay mabilis na nag-glow up at naging isa sa pinakamalakas na kapangyarihang militar sa rehiyon na literal na nag-acting bilang pulis ng Amerika sa Persian Gulf. Pero ang pa-power trip na ito ay may napakalaking kapalit para sa mga ordinaryong mamamayan ng Iran. Ang pagbabalik ng Shah ay literal na nag-cancel sa kanilang mga pangarap para sa kalayaan at demokrasya. Narealize ng mga Iranian na ang kanilang pinuno ay hindi nakaupo sa trono dahil bet siya ng bayan, kundi dahil sa dikta at backup ng mga dayuhang kapangyarihan. Ang Shah ay na-label bilang isang certified puppet ng Amerika na nag-implement lang ng mga batas na pabor sa mga kanluranin. Sa ilalim ng pamumuno ng Shah, nilaunch niya ang tinatawag na White Revolution, isang super aggressive na programa ng modernisasyon at pagkopya sa kanluraning reforma. Nagpagawa siya ng mga bagong kalsada, ospital at mga industriya para magmukhang asensado. Binigyan ng karapatang bumoto ang mga kababaihan at pinalakas ang edukasyon para kunwari progressive. Sa labas, mukhang nagle-level up ang Iran. Pero sa likod ng mga aesthetic at kumikinang nagusali sa Tehran, isang malaking krisis panlipunan ang tahimik na namumuo. Ang yaman mula sa langis ay hindi pantay-pantay na na-distribute as usual. Habang ang Shah, ang kanyang pamilya at ang mga elitistang sipsip sa kanya ay nagpapakasasa sa labis na karangyaan, ang malaking bahagi ng populasyon, lalo na sa mga probinsya, ay nanatiling lugmok sa matinding kahirapan at purita life. Bukod dito, ang mabilisang pag-shift ng kultura papunta sa mga kanluraning vibes ay nag-cause ng matinding anxiety at inis sa mga konserbatibong mamamayan at mga pinunong relihiyoso. Naramdaman nila na ang kanilang pagkakakilanlang Islamiko at tradisyon ay sinisira at pinalitan ng mga banyagang impluensya na hindi naman nila hiningi. Ang malaking gap sa pagitan ng mga crazy rich at mga mahihirap plus ang clash ng kultura ay naging ticking time bomb ng malawakang pagkadismaya.
Para ma-maintain ang kanyang mahigpit na hawak sa bansa at patahimikin ang mga dumadaming bashers at kritiko, itinayo ng siya ang SAVAK, ang kanyang super kinatatakutang lihim na pulisya. Ang nakakalokang katotohanan na hindi kailanman makakalimutan ng mga Iranian ay ang mismong CIA ng Amerika at ang Mossad ng Israel pa ang tumulong sa pag-setup at pag-train sa ahensyang ito. Ang SAVAK ay binigyan ng unlimited power card para mang-aresto, magkulong at mag-torture ng kahit sinong paghinalaang kalaban ng Estado, maging sila man ay mga inosenteng estudyante, aktivista o mga kleriko. Sa loob ng mahigit 2 dekada, ang SAVAK ay naging main instrument ng matinding terorismo laban mismo sa sariling mamamayan ng Iran. Libo-libong tao ang literal na nag-ghost at nawala na parang bula at marami ang nakaranas ng karumal-dumal na torture sa mga madilim na piitan na parang nasa horror movie. Dahil alam ng mga tao na ang Amerika ang mastermind sa likod ng kapangyarihan ng siya at nag-sponsor sa training ng kanyang mga berdugo, ang galit laban sa diktador ay automatikong na-transfer bilang matinding puot laban sa Estados Unidos. Ang bawat sugat na idinulot ng SAVAK ay tiningnan bilang sugat na kagagawa ng Amerika. Sa gitna ng takot at panggigipit, isang napakalakas na boses ng paglaban ang nag-pop up mula sa hanay ng mga pinunong relihiyoso. Si Ayatollah Ruhollah Khomeini, isang matapang at hindi matinag na kleriko na walang inuurungan, ay tahasang ni-roast at binatikos ang diktadurya ng siya at ang pangingialam ng Amerika sa Iran. Dahil sa kanyang mga spicy at maanghang na talumpati, siya ay naban at ipinatapon ang siya sa labas ng bansa noong 1964. Pero kahit nasa exile o pagpapatapon sa Iraq at kalaunan sa France, hindi nagpaawat si Khomeini. Ginamit niya ang isang napaka-basic pero super effective na taktika. Inirecord niya ang kanyang mga mensahe sa mga cassette tape na palihim na ipinuslit papasok sa Iran na parang mga illegal merch. Ang mga mensaheng ito ay mabilis na nag-viral at pinakinggan sa mga moske at lihim na pagpupulong. Tinawag ni Khomeini ang Amerika bilang The Great Satan o ang dakilang Satanas, isang savage na bansag na tumatak ng malala sa isipan ng milyon-milyong Iranian. Napag-isa niya ang iba't ibang sektor ng lipunan, mga relihiyoso, komunista, estudyante, at mga manggagawa sa isang ultimate goal, ang i-cancel ang siya at palayasin ang impluensya ng Amerika. Pagsapit ng taong 1978, ang gigil ng taong bayan ay umabot na sa boiling point. Milyon-milyong Iranian ang nagrally sa mga kalsada para ipanawagan ang pag-resign at pagbaba sa pwesto ng siya. Sa kabila ng pagiging mapayapa ng maraming demonstrasyon, ang naging reaksyon ng militar ay naging napakarahas at unhinged. Ang pinakamadugong eksena ay nangyari noong September 8 na nakilala sa kasaysayan bilang Black Friday. Sa Jaleh Square sa Tehran, walang awang nagpaputok ang mga sundalo ng siya ng mga live ammunition o totoong bala laban sa mga nagpoprotesta. Daan-daan o baka nga libu-libong mga walang laban na sibilyan ang bumagsak at namatay sa mga kalsada na parang mga insekto. Ang pagdanak ng dugo noong Black Friday ang tuluyang pumatay sa kahit anong pag-asa para sa isang mapayapang usapan. Ang buong bansa ay nag-walkout at nag-aklas. Ang mga manggagawa sa industriya ng langis ay nag-strike na literal na nagparalisa sa buong ekonomiya. Sa kabila ng kaguluhang ito, ang kapal pa ng mukha ng administrasyon ni US President Jimmy Carter na patuloy na mag-express ng suporta sa siya na lalong nagpa-confirm sa paningin ng mga Iranian na ang Amerika ay kasabwat sa pagpatay sa kanilang mga kababayan. Dahil sa matinding pressure at tuluyang pagkawala ng kontrol sa sarili niyang militar noong January 1979, napilitang mag-impake at tumakas ang siya palabas ng Iran. Pagkalipas ng ilang linggo, umuwi si Ayatollah Khomeini mula sa 15 taong pagkakapatapon at sinalubong siya ng milyon-milyong nagpa-party at nagbubonying mga Iranian. Ito na ang ultimate tagumpay ng Rebolusyong Islamiko, isa sa mga pinaka-iconic na kaganapan sa kasaysayan ng 20th century. Mula sa pagiging isang loyal na aso at kaalyado ng Amerika, ang Iran ay biglang nag-transform bilang isang teokratikong republika ng Islam na ang main brand at ideolohiya ay nakabatay sa paglaban sa impluwensya ng kanluran. Ang lahat ng mga kasunduan militar at pang-ekonomiya sa Estados Unidos ay agad-agad na kinansela at tinapon sa basurahan. Ang mga Amerikanong tagapayo at negosyante ay pinalayas ng walang pakundangan. Para sa Washington, ito ay isang napakalaking epic fail at sakuna sa aspeto ng intelligence at estratehiyang militar. Nawala nila ang kanilang pinaka-favorite na kaalyado sa gitnang silangan. Pero ang tensyon ay hindi natapos sa simpleng pagpapalit ng gobyerno. Magiging mas messy at malala pa ito sa mga susunod na buwan. Matapos tumakas ang siya, nagpalipat-lipat siya ng bansa habang unti-unting nanghihina dahil sa sakit na cancer.
Samantala sa Iran, ang bagong gobyerno ay gigil na maibalik ang Shah para litisin at parusahan sa kanyang mga karumal-dumal na krimen laban sa bayan. Dito gumawa ng isang sablay na desisyon ang Estados Unidos na magiging mitsa ng isa sa pinakamalaking krisis sa diplomasya ever. Noong October 1979, binigyan ng go signal ni Pangulong Jimmy Carter ang Shah na pumasok sa Amerika para magpagamot. Para sa Washington, ito daw ay isang pahumane at makataong konsiderasyon. Pero para sa mga Iranian, ito ay isang direktang sampal sa muka at isang pamilyar na red flag. Agad na nag-flashback sa kanilang mga utak ang trauma noong taong 1953. Naisip nila na ang pag-welcome ng Amerika sa Shah ay part ng isang bagong shady plot ng CIA para ibalik ang diktador sa kapangyarihan at isabotage ang kanilang bagong tatag na revolusyon. Ang praning at galit na ito ang nagtulak sa mga radikal na kabataan para gumawa ng isang marahas at wild na hakbang na yayanig sa buong mundo. Noong November 4, 1979, isang malaking tropa ng mga militanteng estudyanteng Iranian ang sumugod at umakyat sa mga pader ng Embahada ng Estados Unidos sa Tehran na parang mga akyat bahay. Ang embahada na tinawag nilang pugad ng mga espiya o den of spies ay matagal na nilang pinaghihinalaan bilang main headquarters ng operasyon ng CIA sa kanilang bansa. Walang nagawa ang mga Amerikanong guwardiya habang pinapasok ng daan-daang galit na rallyista ang pasilidad nila. Kinuha nila ang mga top secret na dokumento na tinatry pang sirain ng mga ahente at ginawang hostage ang lahat ng mga Amerikanong opisyal at kawani na natrap sa loob. Ang demand ng mga estudyante ay clear as day. I-pressure ang Amerika na ibalik ang Shah sa Iran para harapin ang parusang kamatayan at hilingin sa Washington na mag-public apology sa lahat ng kanilang toxic na panghihimasok sa kasaysayan ng Iran. Sa mata ng internasyonal na batas, ang pagsalakay sa isang embahada ay literal na katumbas ng pag-atake sa mismong teritoryo ng isang bansa. Ang wild na pangyayaring ito ang tuluyang sumira at nag-delete sa ugnayan ng dalawang bansa. 52 Amerikanong diplomat at mamamayan ang kinulong at ginawang hostage sa loob ng embahada na parang nasa reality show na walang labasan. Ang mga pictures ng mga Amerikanong nakapiring, nakatali ang mga kamay at ipinaparada ng mga militanteng armado sa harap ng mga kamera ay nagdulot ng matinding shock at galit sa buong Estados Unidos. Araw-araw, ipinapakita sa mga TV sa Amerika ang pagiging useless at kawalan ng kakayahan ng kanilang feeling pinakamakapangyarihang bansa na iligtas ang sariling mga mamamayan. Ito ay isang matinding kahihiyan at flop era para sa administrasyong Carter. Samantala sa Iran, ang pag-hostage na ito ay ginamit ni Ayatollah Khomeini para lalo pang i-hype at pag-isahin ang mga Iranian at isolidify ang kanyang kapangyarihan. Tinawag niya itong ikalawang revolusyon na parang sequel ng pelikula. Ang gobyerno ng Iran ay opisyal na nagbigay ng backup sa mga estudyante na nagpakita na hindi na ito isang simpleng unorganized protest kundi isang tahasang pulisiya na ng Estado laban sa Amerika. Ang awayan ay hindi na lang basta politika. Naging isa na itong malalim at emosyonal na bardagulan sa pagitan ng ego ng isang imperyo at ang gigil ng isang bansang nag-aalsa. Tumagal ang nakaka-stress na krisis na ito ng 444 na torhorta na araw. Sa panahong ito, tinry ng Estados Unidos ang lahat ng paandar mula sa matinding parusang pang-ekonomiya hanggang sa isang super palpak na misyong militar na pinangalanang Operation Eagle Claw, kung saan 8 Amerikanong sundalo ang namatay ng magkabangga ng kanilang mga eroplano at helicopter sa disyerto ng Iran dahil sa katangahan. Ang epic fail na ito ay lalong nagpabagsak sa confidence at moral ng Amerika. Pinalaya lang ang mga hostage noong January 20, 1981 sa mismong araw na nag-oath-taking si Ronald Reagan bilang bagong Pangulo ng Amerika, parang nanadya lang. Pero the damage has been done. Ang krisis na ito ang nagsilbing huling pako sa kabaong ng ugnayang diplomatiko ng Estados Unidos at Iran. Mula sa araw na iyon, opisyal ng blinak at pinutol ng dalawang bansa ang kanilang ugnayan. Ang Amerika ay nagtanim ng forever na galit dahil sa pambabastos sa kanilang embahada, habang ang Iran ay naging super confident sa kanilang paniniwala na kaya nilang ibuli at talunin ang dakilang Satanas. Ang pader ng puot sa pagitan nila ay tuluyan ng naitayo at pinatibay. Habang ang Iran ay super busy sa kanilang internal na revolusyon at sa hostage drama nila, isang bagong threat ang biglang sumabog sa kanilang mga hangganan. Noong September 1980, sinamantala ni Saddam Hussein, ang epal na diktador ng kalapit na bansang Iraq, ang gulo sa Iran para mag-launch ng isang malawakang pagsalakay militar.
Ang evil plan ni Saddam ay agawin ng mga mayamang rehiyon ng langis ng Iran at i-block ang pagkalat ng Rebolusyong Islamiko na baka makaimpluwensya at sumira sa kanyang sariling pamumuno. Sa umpisa ng digmaan, ang militar ng Iran ay super weak at watak-watak dahil sa pag-aresto at pag-purge sa maraming general na loyal sa dating Shah. Inexpect ng buong mundo, pati na ng Amerika, na mabilis pa sa alas 4 na matatalo ang Iran. Pero boy, they were wrong. Ginamit ng bagong gobyerno ang matinding nasyonalismo at relihiyosong hype para mag-organize ng daan-daang libong mga voluntaryo na willing mamatay para sa kanilang bansa. Ang digmaan ay naging isang super madugo at nakakadrain na labanan na aabot ng halos 8 taon, isa sa pinakamahabang rambulan sa modernong kasaysayan. Sa madugong digmaang ito, nakita ng Estados Unidos ang isang perfect opportunity para isabotage at pahinain ang kanilang bagong hater, ang Iran. Kahit na alam ng Washington na si Saddam Hussein ang nag-umpisa ng gulo, pinili pa rin nilang i-backup ang Iraq sa ilalim ng toxic mindset na ang kaaway ng aking kaaway ay aking bestie. Patagong nag-supply ang Amerika ng napakahalagang intelligence satellite imagery at ayuda sa militar ni Saddam. Bukod pa rito, nagbulag-bulagan ng Amerika at ang buong internasyonal na komunidad nang gumamit ang Iraq ng mga nakamamatay na kemikal na armas tulad ng mustard gas at sarin nerve agent laban sa mga kawawang sundalo at sibilyang Iranian na nag-cost ng libu-libong karumal-dumal na kamatayan. Para sa mga mamamayan ng Iran, ang garapalang pag-support ng Amerika sa isang diktador na pumapatay sa kanilang mga kababayan gamit ang mga iligal na sandata ay nagpasolidify sa paniniwala nila na ang Washington ay walang moral compass at walang ibang agenda, kundi ang iruwin ang kanilang bansa. Ang mga sugat ng digmaang ito ay nag-iwan ng matinding generational trauma sa mga Iranian. Habang patuloy na nagkakaubusan ng energy ang dalawang bansa sa kalupaan, nag-level up ang labanan at umabot sa katubigan ng Persian Gulf. Dito nag-start ang tinatawag nilang tanker war. Para i-paralyze ang ekonomiya ng isa't isa, sinimulang targetin at atakehin ng Iraq at Iran ang mga komersyal na barkong nag-aakot ng langis ng kanilang mga kalaban. Ginamit ng Iraq ang kanilang mga eroplanong pandigma na binili pa mula sa France at Russia, habang ang Iran naman ay gumamit ng mga maliliit na speedboat at nagtanim ng mga deadly na mina sa karagatan na parang naglalaro ng minesweeper. Ang paataking ito sa mga barkong pangkalakalan ay nagbigay ng matinding anxiety sa pandaigdigang supply ng langis. Dahil ang malaking porsyento ng langis sa mundo ay dumadaan sa kipot ng Hormuz, ang pagtaas ng presyo ng langis ay nagpapanik sa mga kanluranining bansa. Bilang sagot, nag-decide ang Estados Unidos na direktang makisawsaw sa hidwaan para kunwari protektahan ang kalayaan sa paglalayag, pero ang legit na layunin talaga ay secure ang mga barko ng mga tropa ng Iraq at patuloy na i-choke ang ekonomiya ng Iran. Ang desisyong ito ay literal na maglalapit sa Amerika at Iran sa isang face-to-face na sagupaan ng militar. Noong taong 1987, nilaunch ng Estados Unidos ang Operation Earnest Will, ang pinaka-massive na operasyon ng convoy ng mga barko mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang US Navy ay nagbigay ng mga escort o bodyguard sa mga barkong nagdadala ng langis mula sa Kuwait na solid na kaalyado ng Iraq. Ibig sabihin nito, direktang maghaharap ang mga puwersang pandagat ng Amerika laban sa militar ng Iran. Hindi nagtagal, sumabog na nga ang mga direktang labanan. Nang aksidenteng makatapak ng mina ng Iran ang isang barkong pandigma ng Amerika na USS Samuel B. Roberts at muntik na itong lumubog, nag-decide ang Washington na maghiganti ng bonggang-bongga. Bilang inyong military historian, kitang-kita natin dito ang napakalaking mismatch sa teknolohiya at lakas ng dalawang bansa. Ang tensyon na matagal na nilang tinatago sa likod ng politika at pa-diplomatic talks ay tuluyan ng sumabog sa anyo ng mga totoong bala, misil at pagpapalubog ng mga sasakyang pandagat. Ang karagatan ng Persian Gulf ay naging isang literal na active war zone sa pagitan ng US Navy at ng Iranian Revolutionary Guard Corps. Bilang paganti sa pagkasira ng kanilang barko, ni-launch ng Amerika ang Operation Praying Mantis noong April 1988. Ito ang pinakamalaking labanan sa karagatan surface naval engagement ng US Navy mula pa noong mag-end ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa loob lang ng isang araw, literal na winasak ng mga puwersang Amerikano ang dalawang malalaking oil platform ng Iran na ginagamit nila bilang mga base militar at pinalubog ang ilang barkong pandigma at speedboat ng Iran na parang mga laruang bangka. Ini-flex ng Amerika ang kanilang labis na superiority sa militar na nagbigay ng clear message sa Tehran na wala silang binatbat sa isang direktang rambulan.
Ang nakakahiyang pagkatalong ito sa karagatan ay isa sa mga main reasons kung bakit napilitan ng liderato ng Iran na lunukin ang pride nila at tanggapin ang isang tigil putukan o ceasefire sa Iraq makalipas ang ilang buwan. Pero bago pa man mag-end ang digmaan, isang napaka-dark na trahedya ang mangyayari na tuluyang magde-delete sa kahit anong pag-asa ng bati-bati sa pagitan ng Amerika at Iran. Noong July 3, 1988, nangyari ang isa sa pinaka-depressing na yugto sa kasaysayan ng awayang ito. Ang USS Vincennes, isang super high-tech na barkong pandigma ng Amerika na nagpapatrolya sa Persian Gulf, ay nagkaroon ng malalang sablay sa pagkilala sa isang eroplano. Inassume ng mga praning na opisyal ng barko na ang papalapit na sasakyan ay isang umaataking F-18 fighter jet ng militar ng Iran. Nagpakawala agad sila ng dalawang surface-to-air missiles nang walang pasabi. Pero ang eroplano ay hindi pala isang threat sa militar. Ito ay ang Iran Air Flight 655, isang inosenteng pampasaherong eroplano na papunta lang sana sa Dubai. Ang eroplano ay sumabog sa himpapawid at lahat ng 200 at 70 inosenteng sibilyan na sakay nito kasamang 66 na bata ay namatay. Kahit na nag-release ng statement ang Amerika na ito daw ay isang trahedyang dulot ng honest mistake sa gitna ng digmaan at nagbayad ng danyos, hindi man lang sila kailanman nag-issue ng legit at opisyal na public apology para sa mga mamamayan ng Iran. Ito ay hindi simpleng aksidente kundi isang sinadyang act of terrorism ng Amerika, isang resibo ng kawalang awa at pagiging halimaw ng kanluran. Pagkatapos ng digmaang Iran-Iraq, pumasok ang dalawang bansa sa isang bagong era ng Cold War sa gitnang silangan. Pero sa pagpasok ng bagong milenyo, isang mas malaking banta ang nag-pop up na lalong nagpatoxic sa tensyon. Noong early 2000s, na-expose ng mga grupo ng oposisyon at mga tsismosang ahensya ng paniniktik na ang Iran ay patagong nagtatayo ng mga pasilidad para sa pagpapayaman ng uranium, specifically sa Natanz. Sa pananaw ng pandaigdigang komunidad at ng Estados Unidos, ito ay isang lantarang hakbang papunta sa pagbuo ng mga sandatang nuklear. Todo deny naman ang pamahalaan ng Iran na ang kanilang programa ay para lang daw sa mapayapang layunin tulad ng pag-generate ng enerhiya at para sa medisina. Pero dahil sa mahabang track record nila ng panlilinlang at puot, walang naniwala sa Washington. Ang isipin na ang isang bansang laging sumisigaw ng kamatayan sa Amerika at kamatayan sa Israel ay magkakaroon ng kakayahang nukleyar ay isang literal na bangungot na hinding-hindi papayagan ng mga estratehikong militar ng kanluran. Ang bardagulan ay umabot na sa isang bagong level ng panganib. Ang paranoia sa isang nukleyar na Iran ay lalong nag-level up matapos ang mga pag-atake noong September 11, 2001. Kahit na wala namang kinalaman ng Iran sa pag-ataking iyon at tahasan pa nga nila itong kinundena, isinama pa rin ni US President George W. Bush ang Iran sa kanyang nag-viral na talumpati na tinawag silang part ng Axis of Evil o Axis ng Kasamaan, kajoy ng Iraq at North Korea. Ang pa-statement na ito ay isang malaking sampal sa mga paksyon sa gobyerno ng Iran na gusto na sanang makipag-ayos at makipagtulungan sa Amerika laban sa mga teroristang grupo tulad ng Al-Qaeda at Taliban. Ang message ng Amerika ay super clear, walang compromise at ang Iran ay nakatag bilang isang permanenteng kalaban na nag-sponsor sa pandaigdigang terorismo. Dahil dito, mas lalong naging stubborn at nagmatigas sa mga konserbatibong pinuno sa Tehran. Na-realize nila na kahit anong pag-good boy o kooperasyon ng i-flex nila, ang ultimate goal pa rin ng Amerika ay ang pagbabago ng rehimen o regime change. Ang naisip nilang tanging paraan para maprotektahan ang kanilang bansa laban sa pananakop tulad ng ginawa ng US sa Iraq ay ang pag-upgrade at pagpapalakas ng kanilang kakayahang militar. Para i-pressure ang Iran na i-stop ang kanilang programang nukleyar nang hindi gumagamit ng direktang atake ng militar, nanguna ang Estados Unidos sa isang global campaign ng pinaka-toxic at pinakamahigpit na parusang pang-ekonomiya o sanctions sa kasaysayan. Mula sa United Nations, European Union at lalo na sa Amerika, literal na pinutol nila ang kakayahan ng Iran na magbenta ng langis sa pandaigdigang merkado. Inilakaut din nila ang mga bangko ng Iran mula sa pandaigdigang sistema ng pananalapi na ginawang impossible para sa bansa na makipagkalakalan. Ang naging epekto nito sa ekonomiya ng Iran ay napakatindi at super devastating. Ang value ng pera nila ay nag-nosedive. Ang inflation ay umabot sa ceiling at ang mga ordinaryong mamamayan ay nagdusa ng malala dahil sa kakulangan ng mga basic needs, pati na ang mga super importanteng gamot. Ang evil strategy na ito ay tinawag na maximum economic warfare, pero imbes na mag-give up, ginamit ng gobyerno ng Iran ang mga parusang ito para lalong i-brainwash at mag-udyok ng galit laban sa Amerika.
Pinalabas nila na ang pagdurusa ng mga tao ay direktang kasalanan at kagagawan ng kalupitan at pang-aapi ng kanluran. Matapos ang napakaraming taon ng nakaka-stress na tensyon at pag-flop ng ekonomiya, nagkaroon ng isang rare moment para sa diplomasya. Noong taong 2015, sa ilalim ng pamamahala ni US President Barack Obama at kasama ang iba pang bigating bansa, naka-achieve sila ng isang makasaysayang kasunduan na pinangalanang Joint Comprehensive Plan of Action o JCPOA. Sa ilalim ng deal na ito, pumayag ang Iran na i-downgrade ng husto ang kanilang pagpapayaman ng uranium, isurrender ang malaking bahagi ng kanilang mga materyales nuklear, at payagan ang mga internasyonal na inspektor na i-check ang kanilang mga pasilidad. Bilang kapalit, tatanggalin na ang mga nakaka-paralyze na parusang pang-ekonomiya na nagpapahirap sa bansa. Para sa marami, ito ay isang malaking win ng diplomasya. Inireveal nito na kahit ang dalawang super toxic na mag-aaway ay pwedeng makahanap ng common ground para lang maiwasan ang isang nakakawasak na digmaan. Ang mga mamamayan sa Tehran ay nagparty sa mga kalsada, umaasa na ito ng start ng pag-bounce back ng kanilang ekonomiya at pagbabalik ng kanilang bansa sa good graces ng pandaigdigang komunidad. Pero ang pa-hopeful era na iyon ay hindi rin nagtagal. Noong taong 2018, gumawa ng isang super controversial na move si US President Donald Trump. Kahit na may resibo at pagpapatunay ang mga internasyonal na ahensya na sumusunod naman ng Iran sa usapan, unilaterally o nag-inarte at mag-isang umatras ang Amerika mula sa JCPOA. Nilabel ni Trump ang kasunduan na pinakamasamang deal kailanman dahil hindi daw kasama doon ang paggawa ng mga ballistic missiles ng Iran at ang kanilang pag-sponsor sa mga armadong grupo sa gitnang silangan. Agad-agad na ibinalik ng Amerika ang mga nakakasakal na parusang pang-ekonomiya sa ilalim ng kampanyang Maximum Pressure. Ang toxic na akbang na ito ay nagdulot ng matinding inis at galit hindi lang sa Iran, kundi pati na rin sa mga mismong kaalyadong bansa ng Amerika sa Europa na pumirma rin sa kasunduan. Para sa mga boss ng Iran, ito na ang ultimate proof ng Estados Unidos ay hinding-hindi pwedeng pagkatiwalaan na wala silang paki sa mga internasyonal na kasunduan at ang pakikipag-usap sa Washington ay isang malaking waste of time. Ang awayan ay nag-bounce back sa pinakamataas at pinakadelikadong level ito. Dahil sa pagbabalik ng mga sanctions na sumasakal sa kanilang ekonomiya, nag-decide ng Iran na gumanti gamit ang tinatawag nating asymmetrical warfare o hindi pantay na pakikidigma. Nagsimula silang mag-execute ng mga kalkuladong ninja moves at pag-atake sa rehiyon para i-flex na kung hindi sila makapagbenta ng langis, pues walang sino man sa gitnang silangan ang makakapagbenta ng ligtas. Sunod-sunod na mga shady at misteryosong pag-atake ang nangyari sa mga oil tankers sa Persian Gulf. Binaril at pinabagsak ng militar ng Iran ang isang super mahal at high-tech na surveillance drone ng Amerika na nagmamasid sa karagatan. Wait, there's more. Inakusahan din ng Iran na sila ang mastermind sa likod ng isang malaking pag-atake ng mga drone at misil sa mga pasilidad ng langis ng Saudi Arabia na pansamantalang nag-paralyze sa pandaigdigang supply. Ang rehiyon ay naging isang literal na powder keg o bariles ng pulbura kung saan ang isang maliit na sablay o maling kalkulasyon ay pwedeng mag-trigger ng isang malawakang digmaan. Ang mga puwersa ng dalawang bansa ay laging naka-high alert, nag-aantay kung sino ang unang kukurap at magkakamali sa mapanganib na larong ito ng pananakot at pataasan ng ihi. Ang tensyon ay umabot sa pinakapik nito sa pagpasok ng taong 2020. Noong January 3, gumawa ang Estados Unidos ng isang hakbang na literal na nagpasyok sa buong mundo. Sa pamamagitan ng isang drone strike malapit sa paliparan ng Baghdad sa Iraq, walang awang pinaslang ng Amerika si Major General Qasem Soleimani. Si Soleimani ay hindi lang basta ordinaryong general. Siya ang boss ng Quds Force, ang elite na unit ng militar ng Iran na nag-handle sa mga patagong operasyon sa labas ng bansa. Siya ang kino-consider na pangalawang pinakamakapangyarihang tao sa Iran at ang utak ng buong estratehiya militar ng bansa sa gitnang silangan. Para sa Amerika, isa siyang certified terorista na may kasalanan sa pagkamatay ng daan-daang Amerikanong sundalo. Pero para sa mga Iranian, siya ay isang ultimate pambansang bayani, isang henyo sa taktika na nag-defend sa kanilang bansa laban sa mga banta ng ISIS at pangingialam ng kanluran. Ang pagpatay sa kanya ay tinuring na isang lantarang deklarasyon ng digmaan. Milyon-milyong Iranian ang bumuhos sa mga kalsada para mag-iyakan at magluksa, gigil na humihingi ng madugong paghihiganti. Ang pangako nilang resback ay hindi nagpatumpik-tumpik. 5 araw matapos i-assassinate si Soleimani, nilaunch ng Iran ang Operation Martyr Soleimani
Nagpakawala ang militar ng Iran ng higit sa 100 ballistic missiles na diretsong tumama sa 2 base militar sa Iraq kung saan nakastay ang mga tropang Amerikano kasama na ang Al-Assad Air Base. Ito ay isang literal na makasaysayang sandali dahil ito ang pinakaunang pagkakataon sa loob ng ilang dekada na isang bansa ang buong tapang na lantarang umatake sa mga puwersa ng Amerika nang walang tago-tago. Kahit na nakatanggap agad ng heads up ang mga tropang Amerikano at nakapagtago sa mga bunker na siyang rason kung bakit walang nai-report na namatay, kahit pa marami ang nagka-traumatic brain injuries, ang message ng Iran ay super clear. Ini-flex nila ang kanilang kakayahang militar at ang accuracy ng kanilang mga missile. Ipinakita nila na ready silang pumatay ng mga Amerikano at handa silang panindigan ang kahihinatnan nito. Sa mga oras na iyon, ang buong mundo ay literal na nakapigil hininga. Ang lahat ay nag-aabang kung gaganti ba ang Estados Unidos at mag-i-start na ang ikatlong digmaang pandaigdig. Pero sa gitna ng super intense na tensyon at paghahanda sa inaasahang restback ng Amerika, isang nakakagimbal at super depressing na pagkakamali ang nangyari sa Tehran. Ilang oras matapos silang bombahin ang base ng mga Amerikano, ang air defense system ng militar ng Iran ay nasa pinaka-paranoid na antas ng alerto, nag-aabang sa mga bombang pwedeng ihulog ng mga eroplano ng US. Sa kalagitnaan ng dilim at panic mode, namataan ng radar ng Iran ang isang papalapit na sasakyan na inassume nilang isang cruise missile ng Amerika. Nagpakawala sila ng missile nang walang pag-aalinlangan. Pero ang tinamaan pala nila ay ang Ukraine International Airlines Flight 752, isang komersyal na eroplano na kagagaling lang sa paliparan ng Tehran. Bumagsak ang eroplano at namatay ang lahat ng 176 176 na inosenteng pasahero at crew na karamihan ay mga mamamayan mismo ng Iran at Canada. Ito ay isang nakakilabot na replay ng kasaysayan katulad ng nangyari noong 1988, pero sa pagkakataong ito, ang mismong militar ng Iran ang pumatay sa sarili nilang mga kababayan dahil sa sobrang praning at kapabayaan sa gitna ng hidwaan. Sa mga unang araw matapos bumagsak ang eroplano, ang kapal ng mukha ng pamahalaan ng Iran na tahasang i-deny na sila ang may kagagawan nito at gumawa pa ng script na kesyo depekto daw sa makina ang dahilan. Pero dahil sa tindi ng mga resibo, ebidensya at pressure mula sa internasyonal na komunidad, napilitan din silang umamin na aksidente pala nilang napabagsak ang eroplano. Ang pag-amin na ito at ang naunang fake news nila ay nag-trigger ng matinding pagsabog ng galit sa loob mismo ng Iran. Ang mga mamamayan na ilang araw pa lang ang nakalipas ay nagkaisa sa pagiyak para kay General Soleimani. Ngayon ay bumalik sa mga kalsada para i-bash at magprotesta laban sa kanilang sariling gobyerno. Tinawag nilang mga sinungaling at mamamatay tao ang kanilang sariling mga pinuno. Dahil sa matinding internal crisis na ito, kinailangan ng pamahalaan ng Iran na i-shift ang kanilang atensyon sa pag-damage control sa kanilang sariling bansa imbes na ituloy ang pakikipagbardagulan sa Amerika. Sa isang weird na plot twist ng tadhana, ang trahedyang ito at ang nagresultang gulo sa loob ng bansa ang naging dahilan kung bakit pansamantalang nag-cool down ang tensyon at naiwasan ang isang full-blown na digmaan sa gitnang silangan. Mga kakasaysayan vibe, ang drama ng Amerika at Iran ay hindi lang basta simpleng labanan ng bida at kontrabida. Ito ay isang super complicated na kasaysayan na punong-puno ng pangingialam ng mga feeling god na imperyo, pang-aabuso sa likas na yaman, mga shady na panlilinlang ng mga hensya ng paniniktik, at mga madudugong trahedya na nag-iwan ng malalalim na trauma na hanggang ngayon ay hindi pa rin naghihilom. Mula sa pag-discover ng langis hanggang sa nakakalokang kudeta noong 1953, mula sa Revolusyong Islamiko hanggang sa nakaka-stress na krisis sa nuklear, ang bawat episode ay nagdagdag lang ng bagong layer ng inis at trust issues. Bilang inyong military historian, clear as day nating nakikita na hanggat ang mga toxic na ugat ng kasaysayang ito ay hindi naiintindihan at naaayos, ang sumpa ng digmaan ay patuloy na magiging dark cloud sa dalawang bansang ito. Ang nakaraan ay hindi lang basta nakaraan. Ito ang literal na nagdidikta ng mga sablay na desisyon ng kasalukuyan. Hanggang dito na lang muna ang ating pag-spill ng tea sa madilim na pahina ng kasaysayan. Kung na-enjoy ninyo ang malalim at nakakalokang talakayang ito, huwag maging madamot, i-subscribe, i-like at i-share ang video na ito. Hanggang sa muli, panatilihing buhay ang kasaysayan. Ako ang inyong military historian, nag-out dito lang sa Kasaysayan Vibe.